Hello there! Ayan, kamusta po kayo? So, ito, nag-drive tayo. It's 7:30 in the morning. And medyo nagkaroon na naman ng light na pag-snow dito kagabi. Actually, parang 2 days na may light flurries, no? Pero, ano lang, very light lang talaga. Not enough para makover yung ground. Kita nyo naman yung mga damo ay medyo nag-green na, maganda na. Ibig sabihin, this past few days, kumanda na rin ang weather dito. Meron na kayong mga double digits. Minsan, nag-hit na ng mga 20 plus. So, pero madalang pa yun, no? So, we're hoping na mas maging maganda na ang weather para naman dire-diretso nang nakakalabas-labas sa mga bata. Kasi malaking bagay na nakakaano talaga sila ngayon, nakakalabas dahil during ng winter ang hirap din naman maglilibot, diba? So, yun na nga, konting mga life updates lang tayo. So, hatid natin si ate sa school. So, siya ay nasa high school na, and pagka ganito, minsan naglalambing siya, malamig, nagpapahatid kasi malayo-layo yung nilalakad niya sa bus. So ayan, may mga snow yung cars, malamig din, 0, so malapit lang din naman yun. So ayan po ang aming dito sa Steinbach, Manitoba. So ito ay medyo maliit lang din na para din siyang syudad kasi almost everything andito naman, no? Ayan, may mga bank, ayan, may Shoppers Drug Mart. Hindi ito considered na, kasi yung mga small towns dito talagang yung very basic lang yung meron sila dito. Lahat meron. Dito ang regional hospital. So dami ding mga restaurants. Almost lahat naman nandito na kailangan ng isang tao para mamuhay siya ng komportable, saka hindi nag-aalala sa kanyang health. So, maraming apartments kasi marami na rin mga dito, maraming mga tao, tapos Filipinos, napakadaming Filipinos dito sa Steinbach. Actually parang isa to sa mga kilalang towns na maraming Filipino din talaga. Ayan, so nakabalik na po tayo dito. Galing tayo sa paghatid doon sa aking panganay na anak. And pag-usapan po natin kung ano na nga po ba ang nangyari o status ng aming application. So, for context, ako po ay under HCCP o Home Child Care Provider. So, unfortunately, ang alam ko ay nag-close na itong mga streams na ito ngayon na hindi na sila nag-receive ng bagong mga application pa. Kasi nga po, napakadaming mga pending applications noong nakaraang taon. So parang around 30,000 something yung mga backlogs nila na kailangan pa nilang iproseso. And isa po kami doon sa mga backlogs na yun before. So konting background lang din na kami po ay dumating dito ng April 2023. Actually ako pala kasi nauna ako. April 2023, tapos sumunod yung aking mga anak at asawa ng September 2023 din. So sinundo ko sila, tapos sabay-sabay kaming bumalik dito. And then meron kaming 3 years na validity ng aming work permit. So supposedly, ayan, April 2026 yung expiry niya talaga, no. Tapos around December, gusto ko nang mag-apply talaga ng Bridging Open Work Permit. Actually, mga around November pa lang din. Nung nalaman ko yung isang kasabayan din namin ay na-approve na ng PR, gusto ko nang mag-apply ng Bridging Open Work Permit. Kasi baka kako matagalan yung pag-approve ng PR, at least merong kang caution na may inaasahan ka pa rin na medyo magpapahaba ng iyong pagstay dito sa Canada. Kasi ang Bridging Open Work, minsan nag-a-approve yan ng mga 1 year to 2 years. So yun naman po ay binibigay para doon sa, kumbaga, nakakumpleto na ng mga requirements. Ang kailangan na lang ay inaantay na lang yung mga result o yung result ng final result, kumbaga, ng application. So, yun ang Bridging Open Work Permit. Hindi basta-basta pwede kang mag-apply ng Bridging Open Work. So, after ng Bridging Open Work Permit, pwede ka na pong mag-apply ng ibang mga work na gusto mo. Kasi Open Work Permit yun, basically yung Bridging Open Work Permit, no? Kasi po, ang HCCP at HSW ay restricted
work permit siya. Restricted in the sense na doon ka lang sa iyong field of work, kumbaga, pwedeng magtrabaho. Pwede kang humanap ng ibang employer, malaya ka doon, pero kailangan andun ka lang din sa, for example, sa private na childcare o kaya naman ay private na caregiver. Yun lang yung pwede mong gawin. So, pero pag childcare ka, puro childcare, di ka pwede mag-caregiver. So, nasa specific ano talaga siya, type of work, no? So, ayun po. And ayun na nga, tas sabi ng consultant namin, siguro mga 2 months before yung yung expiry ng inyong work permit saka ka mag-apply ng bridging open work. So sige. May mga then December may mga nangyari sa buhay natin na yung medyo talagang nakapagpalungkot, nakapagpabagsak ng spirit, ganyan. Tas around January, talagang wala, parang sinuko na namin, no? Hindi yung dream namin bilang maging permanent resident dito sa Canada, but yung bang bahala ka na talaga, Lord, kung ano yung gusto mo para sa amin. Kasi ilang buwan na lang, no? Kung gusto mo kaming umuwi, siguro yun ang plan mo para sa amin. Tapos yung husband ko, talagang pinag-iisipan niya na kung paano niya i-dispose yung mga gamit, kung paano namin na kahit paano magiging pera pa yun, yung mga gamit-gamit namin dyan, TV, mga appliance, kung ano. Tapos kinocompute na namin kung magkano yung pamasahin namin pa uwi. Tapos itong sasakyan, pwede natin mabenta to ng 6, ganyan. So, may pamasahin naman din kahit paano may konting actually wala pala kami naipon. Kasi may pinagamitan kami, which is talagang yun naman ay kumbaga yun talaga siguro yung purpose nung naipon na pera na yun na para magamit doon. And zero kaming uuwi ng Pilipinas. Pamasahe lang talaga. Pero hindi naman totally zero kasi may uwian kaming bahay, may uwian kaming may bahay at lupa at sasakyan din naman kami doon. Kaya lang the fact na syempre magsisimula kami ulit, yun lang yung medyo nakakalungkot din, nakakatakot in a sense, pero talagang naramdaman namin yun, yung totaling pagsuko kay Lord, kung ano yung gusto niya, kung bahala ka na, Lord. Kung ibibigay mo sa amin, ay salamat po. Kung hindi naman, ay alam po namin na meron kayong greater plan for us, na mas mapapabuti kami doon, maaring mas maging mapabuting magulang kami, mas mapabuti yung mga anak namin. Basta naniniwala kami kung saan kami dali ni Lord ay mas yun ang the best para sa amin. So talagang pinanghawakan na namin yun. That's January, and then February, ngayon papalapit na. February, talagang ang dami ng mga ganap-ganap sa immigration. Dami ko nang nakikitang mga umuuwi, no? Tapos ito na naman, nasa-stir na naman yung anxiety ko. Na-anxious na naman ako na ano ba talaga, ganyan. Tapos tumawag ako dun sa aming consultant na sabi ko, ate, talagang dead set na ako na yung bridging open work permit. Tapos sinabi ko sa kanya yung naging situation na dun sa mga may consultant, alam ninyo na malaki yung babayaran dito sa bridging open work permit sa pagpa-process ng mga consultant. Actually, yung fee itself ay maliit lang, parang it's around 200 something, pero yung sa consultant talaga yung malaki. So naintindihan niya yung situation namin, kung ano yung financial crisis na pinagdaanan namin and yung heartaches na pinagdaanan nung last year. Tapos sabi niya, sige, ganito na lang yung ibigay mo. As in, sobrang maliit na lang talaga. Halos wala na siyang napunta sa kanya. Halos puro doon na lang sa fee. Tapos ayun, so talagang na-feel ko na naman yung love ni Lord na, Lord, thank you kasi dinala mo ko sa maayos na consultant, yung hindi puro pera-pera lang yung kailangan, yung gano'n, di ba? Kasi madaming consultant na gano'n ngayon. So siya, talagang naramdaman ko din yung yung empathy niya doon sa naging sitwasyon namin na yon.
So ayun, tapos sige, kaya sabi niya, ready ko na yung mga papers ninyo. So that's like mid February or mga first week ng February siguro yun. I-ready ko na siya ha. Sabi niya, okay na tayo. I-apply na natin ang bridging open work. Okay. Tapos, around noon, kasi parang 11 lang kami nag-usap, no? Around noon, tumawag na naman siya. Sabi niya, tapos may missed call pala, hindi ko pala agad na nasagot. Tapos nung nasa bahay na ako, tumawag na naman. Tapos ayun, nung masagot ko na, sabi niya, naku Jo, sabi niya, I'm so happy to tell you na na-approve na tayo for permanent residence. Sabi niya, ayun, so grabe yung tuwa ko noon. Tapos parang hindi ko na alam kung, basta tuwang-tuwa talaga ako na, alam mo yon, yung mga pagkakataon na talagang desperate ka, tapos ang meron ka lang ay magdasal, yung hope, and yung faith mo kay Lord, doon talaga siya nagpaparamdam na andito ako, naririnig ko yung mga prayers mo. Alam kong gusto nyo ito para sa family nyo. And ayun, binigay niya, no, nung ano na yun. Just imagine, no, sabi niya, nire-ready ko na yung mga papers ninyo, tinitingnan ko lang yung mga ano, yung mga dating mga papel namin sa kanya kasi kakailanganin yun. Tapos and then biglang nag-send ng ano ang IRCC. Tapos ako din tiningnan ko dun sa email ko kasi hindi naman ako mapagtingin lagi sa email. Meron na nga pala na ano dun, during that time lang na after namin almost mag-usap na i-ready na yung papel. So 'di ba, parang nakasave din kami doon sa fee. Tapos, of course, kapag nag-bridging open work permit, yung study permit ng mga bata, i-apply na naman din yon. So, another fee na naman yon. So, talagang sabi ko, papangutang na lang namin to, no? Yung mga fee na yan na kakailanganin. Pero, ayun, ibinigay ni Lord. Talagang nick of time, kumbaga, no? Halos minuto lang na ang pinag-uusapan, no? Bago yung aming mga papers. So, yun, sobrang thankful talaga kami nung mga pagkakataon na yun. Hanggang ngayon naman, sobrang thankful kami. And, ayun, tapos, so, ngayon, permanent resident na po kami. Ang bilis lang din ng paper. After nun, nanghingi ng mga photos. Yung isang buong proseso siguro na yun, hindi siya inabot ng, siguro mga 10 days naman. Inabot hanggang sa ma-receive namin yung aming Eco PR, yung electronic na PR confirmation. Tapos, around March, dumating na rin yung aming mga PR cards. So, kami po ay officially permanent resident na ng Canada. So, isa yan sa napaka-sayang nangyari. Sabi ko nga nung February kasi, daming blessing talaga na dumating nung February. Talagang buhos-buhos, no? So, yung iba, sa ibang video ko na lang din babanggitin ko ano yung mga blessings na yon, and para mai-share ko din, no, how great His love is for us. Of course, I'm pertaining to our greatest Father in heaven, ano, si Lord. So, yun lamang po ang ating short video. For those na nag-aantay, basta wait with faith, wait with hope in your heart. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. And if ever man na hindi po ibigay sa inyo, maaaring mas maganda yung plan ni Lord for us. So sometimes, yung naiisip natin na plans natin, of course, meron tayong mga gusto talaga sa buhay natin, pero minsan hindi yun naibibigay. At pero let's look at the brighter side na hanapin pa rin natin, no, yung silver lining, kumbaga. Kasi kami, kung halimbawa uuwi kami, isip ko, dami din naming natutunan dito. And yung time na magkakasama kaming buong pamilya, kasi of course yung asawa ko before maalis yun, taon bago makabalik. Yung ilang taon namin na magkakasama dito, that he's able to provide for us. Tapos uuwian niya kami everyday. Ang laking, talagang hindi yun matatawaran, ano. So yun pa lang,
ang laking bagay na yun na na-experience namin as a family, na lalo na yung mga bata lumalaki, kailangan ng guidance. So importante talaga ay yan, magkakasama yung pamilya. Kaya nga dito din namin napiling maging resident, or dito namin piniling manirahan din kasi pwede namin gawin yun. Sa Pilipinas kasi, of course, kailangan niya talagang magbarko lagi para makapag-provide para sa amin. Pero dito, pareho kami nakakapag-provide. Nagtutulong kami para sa aming pamilya. And kayang-kaya naman mag-survive dito. Hindi lang survive, talagang thriving naman din. Yung mga opportunities dito, andyan lang. So, may mga time din kami na inaanday para for us dun sa mga opportunities na yun. Pinagpe-pray pa rin namin lahat. Pinagpe-pray namin ngayon kung ang laking bagay nung na-build muna namin yung relationship kay Lord, yung trust kay Lord, no? Bago kami dumating dito sa mga pagkakataon natin na sinubok talaga yung hindi naman sinubok yung faith, pero alam mo yon, yung talagang nakita namin din kung gaano kami kay Lord, kung gaano kami umaasa talaga sa Kanya, and yun, no? Lagi lang tayo mag-pray. So, yun po ang ating short video for today. And I hope na, yan, sabi ko nga, lagi tayong huwag mawalan ng pag-asa, mag-hope tayo, manalangin, and He'll give us what's the best for us. Yun po ang panghawakan natin, na we are not here for nothing. Ito po ay lahat ng pinagdadaanan natin para may matutunan tayo, para may baunin tayo. So, yun naman ang important doon. So, I hope everybody's doing great and have a blessed week. God bless everyone. Bye.